Ako po si Nilo San Jose, 68 years old, nakatira po sa Imus, Cavite. Ako po ay nag-aral ng high school lamang hanggang 10th year. Ngayon, hindi na po ako nakatapos ng high school dahil hindi na po nakaya ng aking mga lola't lola. Nagpasya na lang po ako maghanap buhay. Yun, sa aking paghahanap buhay na aaliw na po ako dahil kumikita na po ako, hindi na po ako nakapagpatuloy na mag-aral. Hanggang sa nakapasok po ako ng pabrika. After po ng 5 years sa pabrika, nagtrabaho ulit po ako sa construction. Hanggang sa ngayon, sa construction po ako nagtatrabaho. Natuto po ako magpintura. Sama-sama ako sa mga marunong magpintura, marunong magkarpintero. Kasi palatanong po ako. Tatanong ako sa mga marunong, sumusunod ako sa kanila kung ano yung utos nila. Dahil interesado rin po ako matuto magkarpintero saka magpintor. Hanggang sa nagsarili na po akong mangontrata ng mga cabinet, saka nagpipintura ng bubong, bahay. Awa ng Diyos, natutunan ko po yung mga yung trabaho na ho yun. Almost 20 years na po ako sa larangan ng construction. Kasi sa carpentry, may magpapagawa ang cabinet. Una, tatanungin ko doon sa magpapagawa kung anong laki ng cabinet, saka anong klaseng cabinet. Ngayon, ano ko sa kanila yung materyales, kung anong mga materyales ang kailangan or kailangan pang pinturahan. So, idadagdag ko pa sa labor ko yung pintura kasi merong carpentry lang, walang pintura. Yung sa bubong naman, i-estimate din ngayon, kukunin ko yung mga dapat palitan, yung mga kahoy, yung yero, tapos o kaya minsan repair lang, mga butas-butas. Yun ang aking mga ginagawa sa construction. Ay minsan nakakatagpo ka ng yung papagawa baga wise sila minsan kasi wala kayong pinirmahan na gagawin. Minsan meron silang dinadagdag na wala sa usapan. Pero minsan may kausap naman ako, maayos naman. Nasisiya naman sila doon sa aking paggawa. Minsan rekomenda ng mga kaibigan. Tapos minsan may mga tao na papadaan sa ginagawa ko. Ngayon, pinakausap niya ako na kung available sa mga next week o ganun, pwede ko rin siyang puntahan para pa-estimate yung mga paggagawa nila. Ang pagkakaiba po kasi noon, yung on-call, hindi ka daily ang bayad sa'yo sa pabrika kasi daily na yun eh. Sa on-call, pwede kang yung kontrata. Awa naman ng Diyos yung aking kinikitan, nakakasapat naman po. Kaya lang minsan may time talagang kinukulang din dahil may mga problema sa mga bayarin, sa kuryente, sa tubig. Talagang kulang talaga kung pagsasabayin po yung bayarin. Awa tulong ng Diyos naman na iraraos naman po yung aking hanap buhay. Kasi po, kung hindi ako magpapatuloy maghanap buhay, wala kakainin yung pamilya ko. Kaya nagpapatuloy ako sa tulong ng Diyos na bigyan ako ng buhay at lakas. Siguro, yung aking paghahanap buhay na binibigay sa akin ng lakas ng Diyos dahil meron akong pamilyang mahal sa buhay na inaasahan nila ako. Kasi sa edad ko talaga, medyo sa iba talaga sa tingin ko lang, hindi na kaya. Pero sa awa ng Diyos, binibigyan ako ng lakas para makatulong ako sa aking pamilya, masuportahan ko silang pinansyal. Habang nabubuhay ako, binibigyan ako, yun, pagsisilbihan ko, yung pamilya ko. Nagpapasalamat ko sa Diyos, yung hanggang ngayon sa edad ko, binibigyan niya pa ako ng buhay at lakas. Yung aking pamilya, awa ng Diyos, wala naman sa amin may sakit na mabigat. May papayo ko sa bilang isang padre di pamilya, kailangan talaga yung lakas ng loob, pagtitiwala sa Panginoon. Kasi kung hindi ka naman bibigyan ng lakas ng Diyos hindi ka makakapagtrabaho. Kaya ka maghanap buhay para sa mahal mo sa buhay, yung mga anak mo, asawa mo. Kasi kung hindi mo isipin yung anak mo, asawa mo, walang silbi ka eh. Siyempre, ang akin, kaya gusto ko magkumita para yung pamilya ko, mabigyan ko ng suporta sa financial, mga ganon, pagkain. Hindi yung maghanap buhay, para sa sarili ko lang, hindi.
para sa aking pamilya. Ipagtiwala natin sa Diyos ang lahat nating ginagawa. Laki pa natin ng sipag at tiyaga. Laban lang.